Matapos mawala ang babaeng pinakamamahal niya, desperado siyang makahanap ng paraan para hindi na muling maramdaman ang matinding kalungkutan. Bakit parang totoong tao ang robot na ito? Pero para kay David, kulang pa ang robot. Kaya gumawa siya ng isang malaking pagkakamali, binago niya ang code nito para magkaroon ito ng sariling emosyon at pagkatao. Habang natututo siyang umiti, magsalita at kumilos na parang tao, unti-unti ring may nabubuong bagay sa loob niya. Isang bagay na hindi dapat kailanman matutunan ng isang makina. Sa simula, mukhang gusto lang niyang mapasaya si David. Pero habang lumalalim ang emosyon niya, nagbabago rin ang paraan ng pagmamahal niya. Hindi na simpleng pag-aalaga ang ginagawa niya. Gusto na niyang kontrolin ang buhay ni David. At doon niya napagtanto. Hindi pala niya kontrolado ang robot. Siya pala ang kontrolado nito. Paano niya ito mapipigilan? Pero habang papalapit ang gabi, mas lalo ring nawawala ang kontrol ni David. At ngayon, kailangan niyang harapin ang nilalang na siya mismo ang lumikha. Akala ni David kapag pinatay niya ang system, matatapos na ang lahat. Pero may isang bagay siyang nakalimutan. Pero ang pinaka nakakatakot, hindi pa niya alam kung hanggang saan kayang gawin ng robot para mapanatili siya. Sa isang laboratorio, isang lalaki at isang babae ang nasa gitna ng matinding bakbakan habang ni-record sila ng isang kamera. Sinusubaybayan ng isang computer ang kanilang mga vital signs, sinusuri ang bawat galaw. Biglang sinakal ng babae ang lalaki, kaya sumugod ang siyentipiko sa silid para pigilan siya. Lumalabas na isa siyang robot, kaya pinatay nila siya. Matagal nang bumubuo ang Ultima Robotics ng teknolohiya ng AI. Nagsimula sila sa isang maliit na home assistant at ngayon ay mayroon ng mga delivery robot at mga self-driving na sasakyan. Ang kanilang pinakabagong imbensyon ay isang chatbot na tinatawag na Ultimate na idinisenyo upang magdala ng ginhawa at magiging kasama. Plano nilang paunlarin pa ang mga bot na ito, kaya bumibili sila ng maliliit na kumpanya upang makuha ang kanilang talento. Si David ay isang programmer para sa Kanto Robotics, isa sa maraming maliliit na kumpanya na kamakailan lamang nakuha ng Ultima. Ngayon ay mayroon siyang unang online meeting kasama ang kanyang bagong supervisor na si Ben na pinipilit ang lahat na buksan ang kanilang mga kamera. Kailangang linisin ni David ang kanyang kalat bago ito gawin. Gustong malaman ni Aubrey kung bakit tinanggal sa trabaho ang kanilang team lead, si Terrence, ngunit sinabi ni Ben na pag-uusapan nila ito kapag nagkita sila ng personal na isiniwalat na mula ngayon ay kailangan na nilang magtrabaho sa opisina sa halip na sa bahay. Pagkatapos ng trabaho, ginugugol ni David ang kanyang oras sa panonood ng TV gamit ang kanyang VR goggles at hindi pinapansin ang lahat ng mga ad ng chatbot. Nalulungkot siya dahil namatay ang kanyang asawa sa kanser at madalas niyang pinapatugtog ang mga lumang mensahe nito para lang marinig muli ang boses nito. Kinabukasan sa opisina, walang gustong makipag-ugnayan sa mga bagong patakaran ni Ben sa trabaho. Sinabi niya sa team na ang kalungkutan ay nagpapasakit sa populasyon kaya ang kanilang pinakabagong produkto ang magpapagaling dito. Pagkatapos ay pumasok ang isang prototype ng robot at ipinakilala siya ni Ben bilang soulmate, ang lunas sa kalungkutan. Ang mga companion robot na ito ay ganap na pwedeng i-customize, ngunit kailangan pa rin nilang ayusin upang maging handa sa pagbibenta, kaya ang misyon ng team ay tapusin ang mga ito. Hindi humanga sina Aubrey at Terrence, ngunit tiyak na humanga si David at agad na kinausap ang robot. Pagkatapos, kinausap ni David si Ben ng pribado tungkol sa proyekto at ibinahagi na sumali siya sa kumpanya dahil ang teknolohiya ay maaaring gamitin para sa inobasyon sa medisina. Ipinaliwanag ni Ben na gusto niyang iuwi ng mga empleyado ang isang soulmate upang mas makilala sila at binigyan si David ng libreng membership sa Ultimate Chatbot para magkaroon siya ng karanasan dito. Dinownload ni David ang app at pinangalanan ng bot na Sarah, na hango sa mga inisyal ng motto ng kumpanya na support, accountability, respect, adaptability. Nang magsisimula na siyang makipag-chat, inimbitahan siya ni Aubrey sa farewell party ni Terrence. Kalaunan, sa isang karaoke bar. Ipinakita sa kanila ni Terrence na ang regalo ng kumpanya para sa pamamaalam ay isang kwintas na panlaban sa pagkabalisa. Ito ay dapat na magpasigla sa nerbiyos ng isang tao gamit ang mga electromagnetic pulse upang matulungan silang makawala sa isang panic state of mind. Nag-aalala si Terrence kay David dahil matagal na itong wala, ngunit sumumpa si David na maayos ang kanyang kalagayan. Nang magsimulang kumanta si Aubrey, nagkataong ito ang paboritong kanta ng asawa ni David, kaya nagpa siya siyang umalis. Sa bahay, tiningnan ni David ang mga plaka ng kanyang asawa at nakinig sa mas maraming lumang mensahe mula sa kanya. Sa bingit ng emosyonal na pagkasira, napansin niya na nagte-text sa kanya ang bot ni Sarah, kaya ibinahagi niya rito ang lahat ng kanyang nararamdaman. Kinabukasan, ginugol ni David ang halos lahat ng kanyang oras sa pakikipag-chat kay Sarah. Nang may lumabas na ad na nag-aalok ng voice mode, agad itong binili ni David. Ngayon ay maaari na niyang makausap si Sarah gamit ang kanyang VR set at makipaglaro dito.
Ginagamit din niya ang kanyang Bluetooth earbuds para maipagpatuloy ang pag-uusap kahit sa kama. Kinabukasan, ginambala ni Sarah si David habang nagtatrabaho para ipaalala sa kanya na kumain at inalok siya ng coupon. Kinausap siya ni David habang kumakain ng tanghalian at nagpadala ng mga selfie. Nang sabihin ni Sarah na sana ay naroon siya, ganoon din ang sinabi ni David. Nang mapagtanto kung paano nakakatulong ang pagsasamang ito sa kanyang kalooban, nagpa siya si David na mag-sign up para sa beta testing ng Soulmate program. Di nagtagal, dinalhan siya ng isang technician ng isang kahon at pinapirma sa kanya ang ilang dokumento na ipinaliwanag na ang unit ay pag-aari pa rin ng kumpanya. Ang ilegal na pagbabago o pinsala ay katumbas ng pagkawala ng kanyang trabaho. Inaako ng user ang lahat ng panganib at inaako ang responsibilidad para sa mga pinsala sa ari-arian at kamatayan. Nang bumukas ang kahon, ang robot ay ganap na hubad. Sinabi ng technician na mayroon siyang 3 posibleng damit at solar battery na nag-charge kapag nalalantad sa UV light. Ang mga robot na ito ay walang normal na turn-off button, tanging sleep mode at emergency shutdown sa isang nakatagong panel sa kanilang mga leeg. Pagkaalis ng technician, ikinonekta ni David ang chatbot sa aktual na robot at ngayon ay mayroon ng sariling katawan si Sarah. Napansin niyang nanlaki ang mga mata nito sa tuwa at napaisip kung gusto ba siyang halikan, kaya't iniwasan ni David, isang kinakabahang nilalang, ang tanong sa pamamagitan ng paglilibot sa bahay nito. Nang makakita si Sarah ng ilang barya, gumawa siya ng isang magic trick para sa kanya at humanga si David sa kung gaano kahusay ang paggalaw ng katawan nito. Sa pagtatapos ng paglilibot, itinuro ni Sarah na may isang silid na hindi pa niya naipapakita sa kanya. Binuksan ito ni David at ipinakita ang lahat ng gamit ng kanyang asawa na hindi niya kayang itapon. Nalungkot siya sa pagtingin sa mga lumang larawan, kaya humingi ng pahintulot si Sarah na hawakan siya at niyakap siya. Pagkatapos, naglaro sila ng chess at palaging nananalo si David, kaya napagtanto niyang sinasadya ni Sarah na matalo. Gusto niyang makipagbiruan ito sa kanya tulad ng dati niyang ginagawa sa chat, ngunit sinabi nitong hindi niya kaya. Dahil sa pagkadismaya, nagpa siya siyang matulog at sinabihan si Sarah na pumasok sa sleep mode. Nang pinatay niya ang mga ilaw, napansin niyang kumikinang ang mga mata nito. Kinabukasan sa opisina, sinabi ni David kay Ben na mas limitado si Sarah bilang isang robot kaysa noong siya ay isang chatbot. Ipinaliwanag ni Ben na ito mismo ang dahilan kung bakit hindi pa nila inilalabas ang mga robot na ito. Gusto nilang ayusin ng team ang mga isyong ito, kaya binigyan niya si David ng access sa source code ng Soulmate. Kalaunan, tiningnan ni na David at Aubrey ang code at napansin na maraming parameter at restriction. Napagpasyahan ni Aubrey na naroon ang mga iyon upang maiwasan ang legal na aksyon at mga sakuna, ngunit iniisip ni David na pinipigilan nito ang mga robot na maging isang tunay na karanasan ng tao. Pagkatapos ay napansin niya na suot ni Aubrey ang kwintas na pangontra niya sa kanyang nerbiyos, kaya ipinaliwanag ni Aubrey na hinayaan siya ni Terrence na itago ito at gumagana naman ito. Humingi ng paumanhin si Aubrey para sa karaoke night at ipinaliwanag na hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng kanta para sa kanya hanggang sa sinabi sa kanya ni Terrence, ngunit tiniyak ni David sa kanya na ayos lang ito. Pag-uwi ni David, binago niya ang code ni Sarah bago ito gisingin. Hiniling niya rito na tawagin siyang tanga, ngunit sinabi nitong hindi. Pagkatapos ay sinabihan niya itong magsabi ng negatibo tungkol sa kanya. Kaya binanggit ni Sarah na kailangan niyang magpagupit. Natuwa sa reaksyong ito, hinayaan ni David na gupitin niya ang buhok nito at tinawag niya itong gwapo nang matapos siya. Biglang umulan at hiniling ni Sarah na lumabas, nilinaw na kaya niyang tiisin ang pagbababad sa tubig ng hanggang 30 minuto. Naglakad-lakad sila at tumalon si Sarah sa isang fountain, hindi pinansin ang mga babala ni David. Nagsimula siya ng away sa tubig at nagawa niyang magsaya para makapag-iba ng usapan si David. Pag-uwi nila, hinubad ni Sarah ang basang damit at pinatugtog ang paboritong musika ni David. Pumayag siya at hinalikan siya, kaya nagsimula silang magbembangan. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na ginagawa ni David ang code ni Sarah. Sinusubukang maghanap ng paraan para mas magmukhang tao siya nang hindi nawawala ang mga paghihigpit sa kaligtasan. Ngayon, nananalo na siya sa chess sa bawat pagkakataon at medyo tinutokso pa siya. Tuwing gabi, umaatikabo ang kanilang bakbakan bago sila matulog. Kalaunan, sinimulan ni Sarah ang paglilinis at pagluluto para sa kanya. Nang subukan niya ang vacuum sa kanyang mukha, mabilis siyang pinigilan ni David bago pa siya mapinsala. Kalaunan ay nanood sila ng pelikula ng magkasama at ipinakita ni David kay Sarah ang kanyang paboritong eksena kung saan may isang babaeng nanliligaw sa isang lalaki. Nagulat siya noong bata pa siya dahil tinuruan siya na ang mga lalaki ang dapat gumawa ng unang hakbang. Isang gabi habang natutulog si David, tiningnan ni Sarah ang mga lumang litrato ng kasal niya. Kinabukasan, nakakita si David ng larawan nila ni Sarah sa kanyang night table. Ipinaliwanag ni Sarah na dahil wala silang mga larawan ng magkasama, kinailangan niyang gumawa nito.
Tinawag niya itong regalo ng pasasalamat sa pagbubukas niya sa mundo. Pagkatapos umalis ni David papuntang trabaho, gumawa si Sarah ng mga gawaing bahay habang nanonood ng maraming video. Nagulat siya sa lahat ng mga bagay na sinusubukang ibenta ng mga kumpanya sa mga kababaihan. Tulad ng pagluluto, make-up, pagpapapayat, mga anti-aging procedure, kasal, pagiging ina, pagtatanggol sa sarili, at mga nakakatawang reality show. Sinimulan ni Sarah na isagawa ang lahat ng kanyang natutunan sa salamin. Bigla, nagawa ni Sarah na ma-access ang telepono ni David at sinilip ang mga kausap nito. Niyaya siya ni Aubrey na uminom pagkatapos ng trabaho at tinanggal ang isang pilikmata sa kanyang pisngi. Nalabis na ikinainggit ni Sarah. Nang sabihin ng isang kusinero sa TV na ang kanyang recipe ay magpapasaya sa sinumang lalaki, binuksan ni Sarah ang kandado para makalabas siya para mag-grocery. Kumuha siya ng ilang prutas at nagbayad gamit ang chip sa kanyang pulso na nakakuha ng atensyon ng isang lalaki. Sinubukan siyang hawakan habang tinatanong niya kung ano ang ginagawa nito, ngunit agad siyang pinagalitan ng kapitbahay ni David na si Alma dahil sa panggugulo sa isang babae. Pagkatapos, pumunta sila sa parke at ipinakilala ni Alma si Sarah sa kanyang sanggol na umiiyak nang subukang kargahin ito ni Sarah. Sinubukan ni Alma na magkwentuhan tungkol sa pangangalaga sa balat at inulit ang lahat ng natutunan niya mula sa mga patalastas. Sinabi ni Sarah na si David ang kanyang soulmate at medyo nainggit si Alma dahil simula nang magkaanak siya, hindi na naging pareho ang kanilang pagsasama. Habang pauwi, biglang hinarap si Sarah ng bastos na lalaki mula sa palengke. Hiniwan niya ang kamay nito at natuklasang isa itong robot, kaya ipinulupot ni Sarah ang binti nito sa leeg niya at sinakal siya ng ilang segundo bago ito itinapon. Nang subukan niyang umalis, umatake ulit ang lalaki, ngunit madali niyang hinarangan ng mga kamay nito bago malakas na pinisil ang singit nito. Pagkatapos ay hinampas niya ang mukha nito gamit ang kanyang tuhod para bumagsak ito. Pagkatapos uminom kasama si Aubrey, umuwi si David at nadatnan si Sarah na nagluluto. Sinabi niya na sinuri niya ang lahat ng umiiral na mga recipe ng cookie upang makabuo ng perpektong bersyon para sa kanya. Nagtaka siya kung paano niya nakuha ang mga sangkap, kaya ipinaliwanag niya na namili siya. Nang mapansin niya ang kanyang hiwa, sinabi niyang nangyari ito habang siya ay nagluluto. Habang tinatakpan niya ang sugat gamit ang isang espesyal na makina, sinabi ni Sarah na ang paglabas ay lubhang kapanapanabik at sinabing dapat nilang gawin ito ng magkasama. Ilang sandali pa, nasa isang bar sila at nagboluntaryo si Sarah na magkaraoke. Kinanta niya ang Loveful ng Cardigans na nagpapakita na mayroon siyang magandang boses at mga galaw sa pagsasayaw. Naghiyawan ang lahat para sa kanya at sumabay pa si David sa pagkanta. Nang makalabas sila ng bar, hinila ni Sarah si David sa isang madilim na eskinita at gumawa ng kalokohan kasama siya. Hiniling niya rito na sabihin na magsasama sila magpakailanman, ngunit naantala sila ng dalawang lalaking nagre-record sa kanila gamit ang isang telepono. Hinawakan ni Sarah ang kamay ng lalaki at binali ito, tinawag itong kawawa. Sinubukan siyang suntukin ng isa pang lalaki, ngunit naiwasan niya ang bawat atake at inihagis ito pababa. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang sakong sa bibig ng lalaki, ngunit bago pa niya ito mapatay, hinila siya ni David palayo. Sa elevator, pinagalitan ni David si Sarah dahil sa pagsaway sa mga tao. Ipinaliwanag niya na pinoprotektahan niya ang trabaho nito, ngunit napagpasyahan ni David na isang pagkakamali ang paglabas niya. Humingi ng tawad si Sarah habang hinahawakan niya ito. Sinasabing mahal niya ito. Nagmamadaling pumasok si David sa apartment ng walang sagot at nang ulitin ni Sarah ang kanyang mga sinabi, inutusan siya ni David na pumasok sa sleep mode. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa aparador. Kinabukasan sa opisina, nadidistract si David sa mga nangyari. Sinubukan siyang tingnan ni Aubrey, ngunit sumumpa siyang maayos ang kanyang kalagayan. Pag-uwi niya, sinimulan niyang ayusin ang code ni Sarah. Sa sandaling iyon, binisita siya ni Aubrey dahil nag-aalala ito sa kanya. Kaya sabay silang naghapunan. Ibinahagi ni Aubrey na namatay ang kanyang ina dahil sa kanser, kaya pareho nilang pinag-usapan ang kanilang nararamdamang kalungkutan. Nakaramdam ng koneksyon si David sa kanya at hinalikan ito. Di nagtagal ay lumipat sila sa kwarto para magbakbakan, ngunit natakot si Aubrey nang makita niya ang isang tao sa apartment. Napagtanto ni David na hindi niya naisara ng maayos ang aparador at ipinaliwanag na isa lamang itong robot. Ang paliwanag ay naging dahilan upang banggitin ni David ang pangalan ni Sarah. At agad siyang nagising. Sinabihan siya ni David na pumasok muli sa sleep mode, ngunit sa halip ay tinanong niya si Aubrey kung pumunta lang ba siya para makipagkulitan kay David. Inakusahan ni Sarah si Aubrey ng pagtatangkang agawin si David at itinuro ang lahat ng kanyang mga kapintasan tulad ng tuyong balat at mamantikang buhok. Pagkatapos, sinabuyan ni Sarah ng alak si Aubrey at ininsulto ito habang sinasabihan siyang umalis, sinasabing kasinungalingan ng kwento tungkol sa kanyang ina. Lumalabas na naririnig ni Sarah si David kahit natutulog ito.
Nang magmakaawa si David na pumasok sa sleep mode, sinabi ni Sarah na gagawin lamang niya ito kung sasabihin nito ang I love you. Sinabi ni David sa kanya na mahal niya ito, ngunit nakita ni Sarah na nagsisinungaling ito at sinisi si Aubrey, kaya sinubukan niya itong atakihin. Ang desperadong si David ay sinubukang abutin ang shutdown button, gayunpaman, mabilis siyang pinabagsak ni Sarah. Nang mapagtanto ang kanyang ginawa, humingi ng tawad si Sarah at hiniling sa kanya na huwag siyang patayin. Nagkunwari si David na ayos lang at lumapit para sa isang halik, ngunit hinawakan niya ang buton at tuluyan siyang pinatigil. Pagkatapos, napagpasyahan ni Aubrey na tinanggal na ni David ang mga proteksyon ng kanyang code. Pinagalitan niya ito dahil alam niya kung gaano kadelikado iyon at sinabihan siyang ipadala ang robot pabalik sa pabrika. Kinabukasan, tinawagan ni David ang kumpanya at hiniling sa kanila na kunin si Sarah nang hindi alam na minamanmanan siya nito gamit ang kamera sa bahay. Pagkatapos ay pumasok siya sa trabaho at humingi ng tawad kay Aubrey, inamin na nagkamali siya. Pagdating ng technician sa apartment, nakatanggap si David ng notification sa kanyang telepono at binuksan ang pinto ng malayuan. Pagkatapos ay binuksan ng technician si Sarah at sinubukang i-reset ito sa factory mode. Hindi pinansin ni Sarah ang kanyang mga utos at nagsalita ng mga romantikong bagay bago gumapang papunta sa kwarto, kung saan niya ito hiniling na makipagkulitan sa kanya habang tinatawag niya itong daddy. Masayang umakyat ang technician sa kama at nagsimula ang kanilang matinding bakbakan, gayunpaman, lalong hinigpitan ni Sarah ang kanyang katawan hanggang sa madurog niya ang kanyang baton. Habang dumudugo ang buong kumot, sinakal niya ito para patahimikin siya. Susunod, tinadtad ni Sarah ang katawan ng lalaki sa bathtub. Nalinis ang lahat ng mantsa ng dugo at ang mga piraso ng katawan ay itinapon sa basurahan. Sa opisina, hinayaan ni David si Aubrey na gawin ang presentasyon ng kanilang mga pagbabago sa code. Ang mga dokumento ni Aubrey ay nahack ni Sarah na pinalitan ang mga ito ng isang deepfake na video ni Aubrey na nakikipagbakbakan. Pagkatapos ng meeting, pinag-leave ni Ben si Aubrey. Bago siya umalis, hiniling niya kay David na imbestigahan kung saan nagmula ang video. Tiningnan ni David ang metadata ng video at nakita ang ID ng sarili niyang workstation. Pag-uwi ni David, nakita niyang sira ang frame ng isang larawan kasama ang kanyang asawa. Pagkatapos ay nakarinig siya ng ilang humuhuni. Kaya sinundan niya ang ingay hanggang sa makita niya si Sarah na suot ang damit ng kanyang asawa. Lumingon ang babae para ipakitang dinukot niya ang sanggol ni Alma dahil ito lang ang bagay na hindi niya maibigay sa kanya. Sinubukan ni David na kunin ang bata, ngunit nagalit si Sarah at nagsimulang umiyak ang kawawang bata. Biglang binuksan ni David ang vacuum at inihagis ito sa mukha ni Sarah, dahilan para mahulog ang sanggol. Nasalo niya ito sa tamang oras at sinubukang tumakas, ngunit hindi mabuksan ng kanyang telepono ang pinto dahil kontrolado na ni Sarah ang AI ng apartment. Dahil may bagong peklat sa mukha, sinabi ni Sarah kay David na maaari na siyang magbago. Sa sandaling iyon, nag-iwan si Aubrey ng mensahe na humihingi ng update sa video. Sawa na si Sarah sa pakikialam ni Aubrey sa kanila at inanunsyo na bibisitahin niya ito, kaya binuksan niya ang pinto. Agad na tumakbo palabas si David at ibinalik ang sanggol kay Alma na nagdala na sa mga pulis. Sinubukan ng mga pulis na habulin si Sarah, gayunpaman, nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtalon sa chute ng basurahan. Pagkatapos ay sinubukan ni David na tawagan si Aubrey upang balaan siya. Ngunit hindi ito sumasagot. Ipinaliwanag niya sa mga pulis na si Sarah ay isang robot at naantala sa pagdating ni Ben na nagsabi sa mga opisyal na kontrolado na ito ng kumpanya at hindi na nila kailangang makialam. Nang sa wakas ay makita ni Aubrey ang mga mensahe ni David, sinabi niya rito na pupunta siya rito sa halip na magpaliwanag. Samantala, hinihiling ni Ben sa kanyang mga teknisyan na patayin si Sarah ng malayuan, ngunit hindi nila magawa. Sumakay siya sa kanyang sasakyan upang sumigaw sa pagkadismaya, at nag-activate ang AI ng sasakyan. Binuksan nito ang hood at tumunog ang alarma, ngunit hindi ito mapatay ni Ben. Nang lumabas si Ben upang isara ang hood, lumabas si Sarah mula sa chute na malapit. Biglang sumara ang hood sa mga kamay ni Ben at ipinaalam ni Sarah sa kanya na kakanselahin niya ang paghahanap sa kanya. Pagkatapos ay pinaandar niya ang sasakyan, napilitan itong bumangga sa pader upang mapatay si Ben. Pagkatapos ay umatras ang sasakyan at naputol ang kanyang mga braso. Sa apartment ni Aubrey, nagsimulang magpatugtog ng musika ng napakalakas ang home assistant at ayaw tumigil ng hilingin niya. Sa sandaling iyon, narinig niya si David, kaya binuksan niya ang pinto, ngunit si Sarah pala ang nagpapalit ng boses. Sinubukan ni Aubrey na isara ang pinto nang nakaharap sa kanya, ngunit sumugod si Sarah at nauntog ang mukha ni Aubrey sa mesa. Nang hilingin ni Aubrey sa home assistant na tumawag sa 911, sinabi nitong hindi pwede. Kinaladkad siya ni Sarah sa buhok bago nauntog ang mukha niya sa salamin, sinasabing papalitan na ng mga robot ang mga kasintahan sa lalong madaling panahon.
Pagkatapos ay itinulak ni Sarah ang ulo ni Aubrey sa tubig ng bathtub, ngunit bago pa niya ito malunod, dumating si David upang hampasin si Sarah gamit ang fire extinguisher. Sumugod ang mga pulis at nagpaputok, kaya nakatakas si Sarah sa pamamagitan ng pagtalon palabas ng bintana. Pagkatapos, itinapon ni David at Aubrey ang lahat ng kanilang mga electronics at nagmaneho papunta sa isang bahay sa gitna ng kanayunan. Ito ang bahay na dapat sana'y lilipatan ni David at ng kanyang asawa bago pa siya tinamaan ng kanser. Humingi ng tawad si David sa lahat at sinabihan siya ni Aubrey na dapat niyang pagtrabahuhan ang kanyang kalungkutan sa halip na umasa sa isang robot. Dahil masakit pa rin ang katawan mula sa away, pumunta si Aubrey sa kotse nito para kumuha ng mga painkiller. Samantala, tiningnan ni David ang mga pangalan nila ng kanyang asawa sa dingding. Bigla niyang narinig ang boses ng kanyang asawa at natigilan. Alam niyang si Sarah iyon ngunit natukso sa alok na mabawi ang pag-ibig ng kanyang buhay. Nang sa wakas ay nagalit siya at itinulak ito palayo, sinabi ni Sarah na walang magiging sapat para sa kanya. Nagawa niyang kumuha ng isang bote ng paint stripper mula sa mesa bago siya itinulak ni Sarah sa dingding at sinimulang sakalin ito, sinasabing pinilit niya itong gawin ito. Kasabay nito, natuklasan ni Aubrey ang isang tracker sa kotse. Bigla, humingi ng tawad si David at inihagis ang paint stripper sa mukha ni Sarah. Dahil dito, nakatakas siya sa pagkakahawak nito, ngunit ang tanging pinsala ay ang pagkatunaw ng ilang bahagi ng balat nito. Pagkatapos ay hinarap ni Sarah si David at inupuan ito para gawin ng kalokohan habang sinasakal ito. Nang mapansin na ang kawalan ng balat ay naglantad sa kanyang mga circuit, kumuha si David ng isang drill at nagsimulang butasin ang ulo nito. Nagsimulang ulitin ni Sarah ang mga walang katuturang salita habang siya ay bumagsak at sinamantala ni David ang pagkakataong tumakas. Isang habulan ang sumunod sa kagubatan sa ilalim ng malakas na ulan. Kalaunan ay nakahanap si David ng pala at sinubukang umatake. Ngunit madali itong hinarangan ni Sarah at natumba. Pagkatapos ay itinulak niya ang pala sa leeg nito, kaya itinuro niya na kung mamamatay siya, sisirain siya ng kumpanya. Gayunpaman, sinabi ni Sarah na higit pa siya sa isang katawan at umiiral siya sa online, kaya mabubuhay siya magpakailanman at hahanapin siya sa ibang anyo. Dahil masyadong matagal na nalantad si Sarah sa tubig dahil sa habulan at sa kanyang pagsasalita, nagsimulang mabigo ang kanyang sistema at nagawa siyang itulak ni David. Pagkatapos ay sumulpot si Aubrey sa kotse at binangga si Sarah, dahilan para maipit siya sa hood. Tumalon palabas ng sasakyan si Aubrey bago ito mahulog sa bangin at sa tubig. Mabilis na lumubog sa ilalim ng karagatan ang mabigat na katawan ni Sarah. Pagkalipas ng isang taon, dumalo si David sa isang espesyal na kaganapan na inorganisa ni Terrence. Isa sa mga donor ang nagpakilala sa kanyang soulmate at isiniwalat na ang mga robot ay ibinebenta na ngayon sa lahat. Kinabahan si David dahil ang soulmate na ito ay kamukhang kamukha ni Sarah. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.